Good morning, Ted. Good morning, DJ Chacha. Magandang umaga po. Opo. Unahin ko lang po ito. Itong travel tax po na inyo pong hearing, wala na po itong aberya. Kumbaga talaga pong pati sa Senado po meron kayong counterpart doon. Matatanggal na po ang travel tax. Ano ho ba ang ilang detalye ho dito? Opo, matatanggal na po ito. Meron na rin pong counterpart sa Senado. Declared na po ito na priority ng ating Pangulo. In fact, sa 25 priority measures, number 22 po ito doon nakalista. So natapos na po sa committee, sa plenaryo na po ito pagdidibatihan. Bagamat ito'y wala ng problema, ang issue na lang talaga dito, Manong Ted, is the fact that may mga pinupondohan itong mga programa sa TIEZA, sa CHED, at dito rin po sa NCCA, yung Culture for the Arts, no? Yung National Commission. So nangako po ang DBM dyan na popondohan po nila ito directly ang mga programang ito. Because after all, these are general programs. They should not be funded by travelers. Hindi ho tama makatarungan. So we're talking about more or less how much money ang mawawala sa travel tax and then hahanapan ng funding ng gobyerno para doon sa binabanggit nyo ng mga recipient nitong travel tax? Ang mawawala po dyan is around 5 billion. No? So nakaraang taon, around 4.6 billion ang meron. So yan po ang hahanapan po ng espasyo. Pero nauuwi po tayo doon na these are great programs that they are implementing, ang TIEZA, ang CHED, at NCCA. But like what we always said, hindi rin naman porkit magandang programa ay dapat ipasan ito ng mga taong walang kinalaman doon sa mga programa. Okay, opo. Sige, so that's another subject matter ano po para ho sa kumbaga po ito hong appropriations dito sa mga programang ito sa 2027 budget na po kung sakasakali. Yes po. At yun po ang nararapat because right now the way these funds are being used by the agencies, hindi po sila dumadaan sa planning parameters ng DBM at ng mga iba't ibang regional development council. So maganda rin po dahil at least papaloob na sila sa overall strategy, hindi po sarili nilang strategiya o wala hong coordination. Oo, yun ang silver lining po dito. Okay, sige. Congressman, ang sabi po ni spokesperson Claire Castro, mag-certify as urgent na daw po ang presidente dito po sa abolition din po o sa suspension ng koleksyon sa excise tax. Kayo po isa sa mga nagpanukala po no, na alisin ito. Ano ho ba ang inyo pong kaisipan? Ano ba ang forma ng inyo pong panukala? Ito ba'y temporary suspension lamang? Paano po? So ngayong umaga, Kuya Ted, at 9:30 ay magkakaroon kami ng second deliberation. Kahapon po yung una, ngayon na po yung aming formal deliberation dito sa panukala po na ito. Ang panukala po ay hindi po para i-suspend, but rather it is to give the President the power. Okay. So alam mo naman, Ted, na ang taxing power is exclusively a matter within the legislature. Power po natin ito. Pero nakasaad din po sa ating jurisprudence na pwede nating empower ang executive so long as may specific limitations and guidelines kailan ito magagawa. At sabi ko natin, yung iba pong panukala, gusto nilang tanggalin na entirely, sabi ko, hindi tama. Kailangan ibigay natin sa executive kasi pabago-bago ang sitwasyon. So sila ang mas may karapatan o may kadulungan pagdating sa kung kailan ito masususpend. So malaking bagay ito dahil once the President is able to suspend it on the basis of two things. First is kapag ang presyo po ng crudo ay lumalagpas po ng $80 for 3 consecutive months o di kaya kapag nag-declare po siya ng state of emergency because of the high oil prices, ay pwede po niyang isuspend ito. Sa unleaded, ito 10 piso kada litro. Sa diesel, ito 6 na piso. Sa LPG, 5 piso po ito bawat kilogram. So, malaking bagay po na magiging kabawasan para sa ating mga kababayan. Okay, so yun po ang una. Di ho ba ito po yung dati ng provision ng train law pero nag-expire lang? Yung $80 kapag humantong doon ang presidente. Opo. So iba po 'yun, Manong Ted, no? So kahit ako nalito po ako nung una, yung train law po natin nung 2017, ang train law po, ang ibinigay lang po doon is the increase in the excise taxes. Kasi halimbawa, 10 piso ngayon ang unleaded, nagsimula yan, kung di ako nagkakamali, ng 4 na piso. Yung diesel naman, nagsimula sa piso, pero over a 3-year period, pwede yan, kinakailangan siyang increase hanggat umabot sa 2020. Pero ang provision lang po doon is
binibigyan ng presidente doon ng power to suspend the increase. Aha. Ito pong ating is to suspend Mm. the excise tax Mm. entirely. Okay. Opo, pero yun lang ho ba ang kumbaga ang kanyang magiging requisite yung kapag umabot ng $80 per barrel ang presyuhan ng crude oil? Yun po. Or kapag mag-declare po ng state of emergency ang presidente Aha. na dahil sa nagtataas ang presyo ng mga bilihin, lalong-lalo na ang gasolina. Pero nilagay po natin very specific na kailangan po ito upon the specific recommendation of designated cabinet members. So kapag pinag-usapan po ang presyo Oo. ng langis, ay dapat po ito ay kasama ang Secretary of Energy at saka ng Finance. Ayun, okay. Meron ho bang diyan sa panukala nyo, meron bang power ang Kongreso to revoke itong order ng presidente? May ganun bang provision? Well, at any point in time, pwedeng bawiin naman ng Kongreso. Kahit hindi po natin ilagay dyan, because that's an inherent power that's being delegated. Okay. So, malinaw naman po sa batas, any delegated power, once validly done, can also be undelegated by the one who delegated it. So, pwede po natin yan bawiin anytime. Pero ang specific provision at limitations po natin is, hindi po siya pwedeng lumagpas ng 6 na buwan. Or kapag bumaba na po, kung ang naging basis po ay dahil umaabot po ng $80 ang bariles kada ng crudo, ay kapag yan naman po ay nawala, ay dapat po mawala na rin po yung pag-suspend ng excise tax. Kasi ang laki ng nakukuha po natin dyan na pondo sa excise tax. Opo. Ano ba talaga ang figure na na-present po nila? Kasi may kalituhan daw, parang sinasama daw yata yung excise tax sa sin products. Hindi po. Pero tama kayo. Nagkakalituan. Depende sa nagiging report. Pero sa final report po kahapon is 171 billion ang nakolekta sa nakaraang taon. Okay. So ibig sabihin, umaabot ng malaki siya, Ted. No? So more than I think, kung tama ako, parang almost 14 billion per month ang ating nakukolekta. So hindi sa biro na pondo, pero parati natin sinasabi, sa totoo lang, pag sumobrang sirit ng pagtaas din po ng presyo ng gasolina, para din po yung commodity sa tindahan. Wala na pong bibili. So kung wala pong bibili, wala na rin po kayong makukolekt ng excise tax. So we are going to be hit with two things. Because ang mga tao hindi na makaka-afford para bumili ng gasolina, maraming mga negosyo nila, whether ikaw ay magsasaka na may tractor, mangingisda na may pump boat, o kung ikaw man ay nagbiyahe, kung ikaw man ay nasa logistics, maraming magsasarahan din po. So, you're going to have a contraction ng ating economy, which is worse. So, sakripisyo na lang po muna tayo sa ilang buwan na lilit ng ating revenue, pero at least buhay po yung kabayo. Buhay po yung pasyente. Hindi na ho gagalawin ng VAT sa petrolyo? Hindi po. Masyado na pong mabigat pag ginawa po natin yon, dahil ang VAT po is sa pinaka-primary source po ng ating tax revenue. Hindi na talaga kakayanin kung pati yun po ay kukunin. Okay. Sir, kanina po nakapanayam namin si Secretary Garin ng DOE, and nabanggit niya na siya nga ay pabor na para ho kayo sa Kongreso to revisit itong ating oil deregulation law. Kayo ho, anong yung damdamin doon? Sobrang kailangan po talaga, Manong Ted. No? I'm not sure if you were still part of Congress then. Wala na po. No? 2009 po ito na ipasa. Alam niyo, magandang hangarin. Kasi ang hangarin po is you wanted to come up with a competitive market na kumbaga parang kapag may kompetisyon, tulad po sa media, pag may malayang kompetisyon, nagpapagalingan. So yun po ang prinsipyo. Kaya po ang naiisip natin noon ay mas bababa po ang presyo, magtatayo sila ng sariling mga refinery para po sila makakompete. Pero as we have realized, just like with the rice tariffication law, it presupposes a perfect competitive environment na hindi po ganun ang ngayon. Hindi po perfecto eh. Kitang-kita po natin na nagkakaroon po, magalit na po sila, nagkakaroon po ng sabwatan dyan o secret collusion. So, sabay-sabay po sila nagtataas, sabay-sabay po nagbababa. Ngayon po, pag sila po ay nagtaas ng presyo, hindi po natin sila pwedeng pigilin.
wala tayong kaparusahan na po pwedeng i-impose sa kanila. So, tingin ko talaga we need to be able to revisit or we need to give the government a competitive power. Ibig sabihin po, ano bang pwedeng gawin ng gobyerno na kulang na lang na maliban sa ipasara sila, ayaw natin yon kasi nakakasira ng negosyo yon. Pero ano bang kaya? Ang tingin po natin is, pwede rin talagang magkaroon ng sariling imbak na gasolina ang gobyerno. Not necessarily nasa Pilipinas, meaning in gasoline reserves elsewhere na ilang milyon yan na tipong kapag napapansin niya ang mga dahil kakaunti lang players Kung sila yung nagsasabwatan, sasabihin ng gobyerno, nagaganyan kayo, okay, magbabagsak kami dito. Ay, bebenta namin ito at this price para mapuwersahan sila na makiusap din or na maging truly competitive. So, isang aspeto po yun. Pero yung ability talaga to regulate, nawala po nawala. There has to be some teeth ng ating Department of Energy. Opo. Sir, if you also notice, no, di ba ngayon, kahapon sumasagot si Rino Abadjan sa mga katanungan ng mga congressman, kung without this present turmoil in the Middle East, hindi ba ang diyan ang malabo yung binili mo sa presyo ngayon, tama, ang iyong stock pagkatapos by next week tataas ka kaagad in anticipation nga na tumaas na yung presyuhan. At may paliwanag dyan ang DOE, di ba? Marami silang mga sinasabi mechanism. Pero ang sinasabi din pong isa sa mga pwede solusyon dyan, yung unbundling nito pong presyuhan ng petrolyo. Nagkaroon na po dito dati ng order ang DOE para nga malaman yung detalye kung paano kayo nagpe-presyo per liter, pero na-TRO sila nitong mga oil companies na ito. Yung unbundling na yan, ito ho ba inyo napag-usapan na isa sa mga pwede pong gawin kung kayo mag-aamyenda sa naturang batas para lang maging transparent? Sabi nga ng Secretary Garin kanina, sang-ayon ako dyan kasi para maging transparent, makita natin talaga kung ano ang mga ginagastos ninyo, magkano nyo binili, at ano ang ilang pang mga factors kung ba't kayo humantong sa ganyang kalaki na aumento. Tama po. So, yung unbundling talaga, yan ang pinagtataguan nila. Yan ang pugad ng pinagtataguan ng mga oil companies para magkaroon sila ng excuse para hindi maipaliwanag. Kasi simple lang naman po yung ating, di ba? Yung hindi naman itong commodity na ito po, hindi ito parang shampoo na pwedeng mabuhay ang tao na kontrolado ng ilan o binomonopolyo nila. O sige, kung ayaw nyo, hindi kami magbebenta, ikokontrol namin ito. Ang tao, kung ganyan, magsasabon na lang. May kapalit Pero ang gasolina, ang petrolyo, wala. At main ingredient. So, hindi po pwedeng nakakapagtago sila because it is a commodity that is so unique and it is ingrained in the fabric of society na kailangan pakialaman ng gobyerno. Hindi pwedeng naitatago po nila. Ang sasabihin po nila, ay proprietary yung aming means to compute kung paano. Kasi pag ni-reveal po namin yan, ano pong gamit namin? Negosyo kami. Diba? So hindi namin pwedeng sabihin kung paano namin kinocompute ang aming pricing. Malalaman ng kalaban. So sabi ko, hindi po pwedeng ganun. Kasi kailangan natin malaman because how do you justify? Nire-require po natin sila ng 15 araw, 30 araw na may naka-imbak sila. Makikita natin sa kailan nyo nabili, kailan dumating. Forward orders yan. Dumating today, pero nabili yan 3 months ago. Ito ang presyo. Bakit mo itataas ang presyo na presyo today? Binili mo yan 3 months ago So hindi siya na-justify. Pero yun nga po, sabi ko is, kailangan baguhin ng batas para natin ma-unbundle at ma-reveal natin entirely kung ano yan. Kasi pwede naman po ang gobyerno itago yung impormasyon Ano po, kung ano man yung pamamaraan dyan. Ang huli ko na lang po dyan, Manong Ted, I think the biggest source of concern, which I think we need to be careful about itong pagtanggal ng excise tax is, ang expectation ng Pangulo is, kung ngayon po ay nasa 78 pesos ang unleaded, sinuspend ko, bukas dapat 68 pesos yan. Paano po pag kinabukasan, sabihin nung oil company na, ay hindi po, 5 pesos lang ibabawas namin. Bakit? Dapat 10 pesos alis na dyan. Ay kasi po, sa competition namin, nasa ganito, ito po. So in the end, we need to make sure
that if government is going to suffer revenue loss, it must inure to the benefit of the public. Yan ho ngayon yung pag-uusapan namin na paano natin masisigurado na hindi tayo na ito gagamitin lang nila, sila pa makikinabang. That is a very, very important point, Congressman nga, kung sakali. So, Hindi ba? Opo. Baka gamitin pa nila. Mag-windfall pa sila dyan. Nakikita-kita ko po at 78 pesos, o sabihin natin at 90 pesos, may bumibili pa rin. Nakikita nila yung demand, nagtutuloy. So, kaya pa. Kaya naman pala O, di ba? So, ipakin na natin dito yan. Huwag natin bawasan ng 10 piso. Of course, hindi ko po sinasabing masasama silang tao. Pero hindi ko sabihin, if government is going to take a 14 billion monthly hit, it better be worth it. Oo, kasi nga naman, bakit kung sakasakali po na 70 pesos, assuming lang ang gasolina, tapos babawasan mo ng excise tax na 10 pesos, paano kung hindi naman yun maipatupad at, di ba, tumaas pa rin sila, so asan na yung 10 pesos na discount ko? Ayun. Correct. Lalo sa diesel, 6 na piso po 'yon na may babawas. Malaking bagay po 'yon. So yan tingin ko ang isang source of concern na kailangan po natin mas malaman na ano yung mekanismo para masigurado na yan po ang mangyari. Kaya ako po Manong Ted, in reality, really the best way talaga to address yung ganitong klaseng crisis ay yung direct talaga na subsidy sa mga tao. Ibig ko sabihin yung very targeted. So, halimbawa, may pera na po ang DOT, 2.5 billion ng 2025. Hindi nila nagamit. Yan po ay para sa mga namamasada. Jeep, new Jeep, yung sa TODA po, sa DILG. Yan po pinakamaganda. Ang problema lang po natin is wala pong mekanismo para po doon. Meron lang po para sa poorest of the poor at saka transport. Wala po para doon sa lowest middle class. Yung lowest middle class, Ted, ito po, kumbaga may 10 deciles ang ating economic population. First po yung pinakamayaman, 10 po yung pinakamahirap. Ito pong nasa 7th and 8th, ito po yung almost poor. Ito po yung unang tatamaan sa crisis na ito. Ibig sabihin, papasok sila lahat sa poverty line. Ang problema po natin, wala tayong mekanismo, wala tayong, sana maganda yung national ID, ma-identify kung sino itong ganito lang ang kita, at mabigyan sila kaagad ng ayuda. Pero since wala tayong ganyan, kailangan natin ng parang chemotherapy, which is excise tax, na makikinabang din ang mga mayayamang may-ari ng malalaking sasakyan, eroplano. Pero kasama ho yun, we will take yung tapon as long as mas maraming makikinabang. Opo. Sige. So dito po sa Oil Deregulation Law Review, kailan po, sa tingin po ninyo, mabibigyan ng pansin para po sa pag-aaral and eventually nga po pagkakaroon ng panukala? Hindi ko po komitihan, pero sinabi ko na nga po hapon, pagkatapos ng meeting, sinabi ko talaga kay Speaker Boji, kay Majority Leader Marcos, na tuwing nagkakasakit na matindi o krisis, nare-realize natin yung iba't ibang problema. Pag bumabagyo, na-realize mo, sira na pala bubong natin. Diba? So, ito yung mga realizations sa tingin ko kailangan natin ma-address. Otherwise, mauulit at mauulit ito because we don't know kung how long this crisis will last. So, but in the meantime, I think this is something that really needs immediate attention. I think this is a combo bill Tingin ko dapat combo bill na ito ngayon Sinasabay na ang pag-aaral nito di ho ba? Sa ngayon, kung sakali. Ito ba, anong committee ito, Congressman? Itong Oil Deregulation Law? That will be in the Committee on Energy that's headed by Congressman Pepito Alvarez. Medyo masipag po yung committee rin na yun. Okay. Tulad ng committee namin yun, twice a week din po yun. So maganda rin pong ma-take up na rin po yan. Okay, sige po. Sige, so Congressman, kami makikibalita po and thank you for your service, sir. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat sa pagkakataon. Thank you. Yun. Committee on Ways and Means Chairman, Attorney Miro Kimbo. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph.
At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.